mataas ang gross domestic product ng bansa nitong second quarter. Sa inilabas na report ng National Statistical Coordination Board, pumalo sa 7.5% ang ating GDP. Para sa detalye, naritong ulat ni George Bandola. Nananatiling masigla ang ekonomiya ng bansa sa unang kalahati ng taon matapos itong makapagtala ng 7.6% GDP growth. Naitala ang 7.5% itong huling 3 buwan, bagamat mababa ito sa 7.8% na naitala noong unang 3 buwan, na paratili umano ng bansa ang plus 7.0% na pag-angat ng ekonomiya. Ika-4 na sunod na pagkakataon sa administrasyon ng Pangulong Benigno Aquino III. Dala ng patuloy na paglakas ng service sector na pumalo sa 7.4% growth, manufacturing sa 10.3% at construction sector na may 17.4% na pag-angat. Ang pag-angat ng mga kita ng bansa sa industry sector ay tinatayang magiging susi para sa pinakakaasam-asam na inclusive growth. With the rebound of the sector, we are optimistic that more stable, productive, and remunerative jobs, even for the less skilled, will be generated, which will address persistent unemployment and underemployment, and will lead to better quality of life. Patuloy pang lalakas ang construction sector dahil sa pagdami ng mga BPO companies na naghahanap ng mas maraming opisina sa bansa. Dahil dito, ang mga programa sa ilalim ng Philippine Development Plan ay unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan ayon kay Balisacan. Overall, our economic performance in the second quarter of 2013 indicates that we are on track with our targets. Our strategic initiatives as outlined in the PDP, or Philippine Development Plan, continue to be implemented and are bearing fruit. Subalit, binabantayan din yon ng pamahalaan ng agriculture sector matapos na bumaba ang produksyon ng palay at mais sa huling 3 buwan ng taon. Gayunman, nananatiling malakas naman ang agriculture subsector dahil sa angat ng fishery ng 3.3%, manukan ng 6.0% at paghahayupan ng 3.9%. Sinang NEDA ang pagbaba ng produksyon ng palay at mais dahil sa maagang tagtuyot na naranasan sa Central Luzon at Cagayan Valley. Dahil dito, dumami rin ang nawalan ng trabaho sa agrikultura kumpara sa mga naipasok na trabaho sa industry at service sector. The seasonality in the agricultural sector poses a challenge to growth and employment. And this is why we will need to diversify agricultural production and to move towards further processing of agricultural products, particularly food. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.